Apay, may nangyari sa mga pagbawi na. May nag-recant. Puro sulong. Ito ha, babasahin na po natin yan. Dahil bumawi nga po o binawi yung testimonya nitong nagpakilalang security aid ng pugante po na si Zaldico, na si Orly Gutesa tungkol sa anomalya sa flood control projects. Sana po ang panglima sa hanay ng mga nag-recant po ng kanilang mga testimonya. Sa bagong sinumpang salaysay po ni Gutesa, pinilit lang daw siya ni dating Congressman Mike Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya, nagkita-kita raw sila ni na Defensor at Senador Rodante Marcoleta sa isang Japanese restaurant noong September 24, 2025. Isang araw po yan bago ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon daw isinulat ang affidavit nitong si Gutesa batay sa sinasabi nga po o dikta ni Defensor. Inaayos pa raw ni Marcoleta ang draft na salaysay nga na tinype ng manugang naman po ni Defensor na ang pangalan po ay Mark. Ayon daw kay Marcoleta, ito na ang missing link para idawit ang dating speaker sa flood control scandal. Ang dagdag pa po ni Gutesa, sinabihan siya ni Marcoleta na huwag lumihis sa inihanda nilang affidavit sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Napagalitan pa raw siya nang siya ay nag-adlib. Oh, Dito pwede adlib. yeah. Doon daw hindi pwede adlib. Ano po? Scripted. Pagtapos po ng hearing ay hindi raw sa pinansin ni Defensor at Marcoleta. Kaya kalaunan, naniwala siyang nagamit lamang siya. Ang kampo naman po ni Romualdez ay kumpiyansa na malilinis ang pangalan ng dating House Speaker sa flood control scandal matapos ang pag-recant ng testimonya ni Gutesa. Patunay lang daw ito na walang kasalanan ang dating speaker. Maghahain na rin daw, claim po nila yon ha, hindi namin claim. Maghahain na rin daw ang kampo ni Romualdez sa karagdagang kontrasalaysay sa Office of the Ombudsman. And speaking of Office of the Ombudsman, ano kaya ang naging reaksyon ng Ombudsman dito sa pag-recant ni Gutesa? Alamin po natin mula po sa ating mojo na si Amy Atienza. Amy, ang sabi? Yes, good evening, Marcelo. Nasabi dito at nakita na rin natin sa naging pahayag ng Office of the Ombudsman na hindi naman na daw bago itong withdrawal nga ng mga statements sa high-profile cases. At isa na nga dyan yung kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero nandoon din sa pahayag na sinasabi na kahit nga may pagbawi ng pahayag itong si Gutesa, meron pa naman daw 28 witnesses na pwedeng mag-testify at magbigay ng kanilang mga salaysay ng pangyayari, kaugnay pa rin dito sa budget insertions na kinakaharap nga ni former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control controversy. Kasabay niyan, bilang paglilinaw lang din kaninang lagpas 2:00 ng hapon ay na-file na rin mismo ng kampo ni Romualdez ang supplemental counter affidavit na naglalaman nga nitong pagbabawi ni Orly Gutesa ng kanyang statement at ng karagdagang sworn statements mula sa 25 former drivers at security aides ni former Congressman Zaldico, kung saan nga mas mapapatunayan daw nito na wala ngang kinalaman at inosente si former Speaker Romualdez. So Amy, ibig sabihin, hindi lang yung testimonya ni Gutesa ang pinagbabatayan ng Ombudsman para maimbestigahan si dating House Speaker. Yes, ganun na nga yung nangyayari. Isa lang ito sa mga pinaka-crucial na part nung bahagi ng investigasyon na ginagawa nga ng Office of the Ombudsman. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay matitigil na talaga yung preliminary investigation na ginagawa ng Office of the Ombudsman. Technically, hintayin pa rin natin yung magiging response din mismo ng investigators at titingnan pa kung meron nga bang probable cause para mas matalakay pa itong kaso mismo ni Romualdez sa harap ng Office of the Ombudsman. Pero anong sinabi ng Ombudsman na posible namang pananagutan ni Gutesa considering na nagbigay na siya ng testimonya tapos biglang babawiin ngayon? Well, so far yan pa yung aalamin din natin pagdating nga sa bahagi or sa end ng Office of the Ombudsman.
Pero kasi dahil nga si Orly Goteza, siya na yung panglima mismo na nag-recant nga nitong statement against former Speaker Martin Romualdez, talagang magpapatuloy lang daw talaga sila sa kanilang gagawing investigasyon pagdating nga dito sa nagiging kaso ni former Speaker Martin Romualdez. So kahit nga merong ganitong klaseng withdrawal ay magkakaroon pa rin talaga ng magkakaroon pa rin sila ng pagpapatawag pagdating nga doon sa natitira pang possible witnesses na maaari ding magbigay ng kanilang pahayag pagdating dito sa kaso ni Martin Romualdez. Sang banda na tayo, Amy, o ano yung progress sa preliminary investigation? Medyo malayo-layo pa ba? O matagal-tagal pa bang matapos? O medyo malapit-lapit na rin? Mukhang matatagalan to, no, Chiki, dahil nga nabigyan naman no ng araw din itong kampo nga ni Romualdez para mag-file mismo ng kanilang counter affidavits pagdating nga dito sa kasong ibinigay sa kanila ng Office of the Ombudsman. After that ay magkakaroon pa rin kasi ng more thorough investigation, kabilang na yung counter affidavits na ipinasa nga nito kampo ni Romualdez, at doon pa nila tatalakayin kung meron bang probable cause para nga mas mapagpatuloy ito sa pagdinig sa Office of the Ombudsman. So medyo mahaba pa yung timeline na nakikita natin, at banggitin ko na lang din itong counter affidavit din, yung mga documents na kasama doon sa counter affidavit na ipinasa ng kampo ni Romualdez. Ito daw ay naipasa na rin sa Department of Justice at sa National Bureau of Investigation, filed by those individuals, at kinulit daw ito ng kampo ni Romualdez para maipasa din mismo sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Okay. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Amy Atienza. Pero Okay. for Malacanang kanina, sabi ni Jose Castro, baka daw part ng destabilization Oo. Kasi parang sabi niya, magkakasunod na pagre-recant ng statement. So ibig sabihin, nilatag talaga as false information. So baka destab. Yeah. Oo. Okay. So, bibitin natin ng konti kasi yung mga reaction pa tungkol dito. We're trying to get the reaction from yung camp ni Senator Marcoleta at saka ni the Mike Defensor. We're trying, at saka syempre meron ding reaction from the senators na nandoon po sa Blue Ribbon Committee noong pong naganap nga itong testimonya na ito na nire-recant na nga po ngayon.